Ang pagbasag ng tasa. Iyon ang tunog na gumising sa diwa ni Daniel. Sa sahig na gawa sa makintab na nara, nagkalat ang pira-pirasong porselana, kahalo ng maitim na likido ng bagong timplang kape. Ang aroma ng barako na dating nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging nasa tahanan, ngayon ay tila amoy ng isang paparating na digmaan. Parang pinipiga ang puso ni Daniel habang nakatayo sa pagitan ng dalawang pinakamahalagang babae sa buhay niya. Sa isang dulo ng mahabang lamesa, naroon ang kanyang ina, si Lola Rosa del Carmen. Tuwid ang likod, ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang kandungan. Ang bawat linya sa kanyang mukha ay nagpapakita ng mga taon ng pag-aalaga sa Paraiso del Carmen, ang kanilang coffee resort. Sa kanyang mga mata, may apoy ng tradisyon ng pagprotekta sa kanilang pamana. Sa kabilang dulo, naroon si Christine, ang kanyang mapapangasawa. Maganda, sopistikada, at kalmado. Isang matamis na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi, ngunit hindi ito umaabot sa kanyang mga mata. Sa tabi ng kanyang plato, naroon ang mga blueprint at business proposal, mga papel na naging dahilan ng tensyon sa kanilang almusal sa loob ng isang linggo. Hindi ko papayagan, Daniel, basag ni Lola Rosa sa katahimikan. Ang kanyang boses, kahit bahagyang nanginginig, ay puno ng awtoridad. Ang Paraiso del Carmen ay hindi isang simpleng negosyo. Kaluluwa ito ng ating pamilya. Bawat puno ng kapirito ay itinanim ng iyong lolo. Hindi mo pwedeng basta na lang itong gawing isang modernong hotel na walang puso. Huminga ng malalim si Christine. Ang nangiti ay hindi pa rin na nawawala. Lola Rosa, with all due respect po, we are not destroying anything. We are improving it. The market is changing. Kailangan nating mag-adapt para hindi tayo maiwan. Ito ang paraan para mas lumago ang pinaghirapan ng pamilya ninyo. Lumago? Sarkastikong sagot ng matanda. O para mapuno ang bulsa ninyo? Ma, please. Pakiusap ni Daniel. Ang boses ay pagod na. Pinag-aralan na namin ito ni Christine para din naman ito sa kinabukasan ng resort. Para sa kinabukasan? Tumingin sa kanya si Lola Rosa at sa mga mata nito, nakita ni Daniel ang malalim na pagkadismaya. O para sa kinabukasan ninyong dalawa? Tumayo si Christine at marahang lumapit kay Daniel. Hinawakan niya ang braso nito, ang kanyang haplos ay malambing ngunit may diin. Hayaan na muna natin si Mama, honey. Maybe we can talk about this later kapag mas kalmado na ang lahat. Tumango na lang si Daniel. Hinayaan ang sarili na magpatangay palayo sa nagbabagang tensyon sa hapagkainan. Sa kanilang silid, isinara ni Christine ang pinto. Agad siyang humarap kay Daniel. Ang ekspresyon ay nag-iba. Wala na ang pekeng ngiti, napalitan ito ng sinserong pag-aalala. O yun ang gusto niyang paniwalaan. Sorry, honey, sabi niya, habang inaayos ang kwelyo ng polo ni Daniel. I'm trying my best to explain it to her pero alam mo na, mahirap talagang baguhin ang mga nakasanayan. Napabuntong hininga si Daniel. Alam ko, pero nanay ko pa rin siya, Christine. Respetuhin natin yun. Of course, honey. I respect her. Sobra. Sagot niya, habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Pero isipin mo ang pangarap natin. Ang pangarap mo. You want to prove yourself, di ba? Na kaya mong palaguin ang Paraiso del Carmen ng higit pa sa nagawa nila. I'm just here to help you achieve that. Ang mga salita ni Christine ay parang musika sa pandinig ni Daniel. Ito ang mga bagay na gusto niyang marinig. Sa loob ng maraming taon, palagi siyang nasa anino ng kanyang ina, palaging sumusunod sa mga lumang patakaran. Si Christine ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na mangarap ng mas malaki. Salamat, Christine, sabi niya at niyakap ito ng mahigpit. Sorry kung naiipit ka sa gitna. Okay lang, bulong nito pabalik. Para sa atin naman to. Matapos ang ilang sandali,
Nagpasya si Daniel na muling kausapin ang kanyang ina. Kailangan itong maintindihan. Naabutan niya si Lola Rosa sa hardin, marahang hinahaplos ang mga dahon ng isang batang puno ng kape. Ma! Panimula niya. Hindi lumingon ang matanda. Ang kumikinang ay hindi laging ginto, anak. Ma, hindi naman masama ang intensyon ni Christine. Gusto niyang kontrolin ang lahat. Putol ni Lola Rosa. Sa wakas ay humarap sa kanya. May luha sa gilid ng kanyang mga mata. At ikaw, Daniel, nagpapagamit ka. Binulag ka ng ambisyon at ng pagmamahal mo sa babaeng yan. Hindi yan totoo. Depensa ni Daniel, tumataas na ang boses. Umiling lang si Lola Rosa. Sana nga. Sana ako ang nagkakamali. Tinalikuran na ni Daniel ang kanyang ina, puno ng pagkadismaya. Bakit hindi nito makita ang magandang hinaharap na inaalok ni Christine? Pagbalik niya sa loob ng bahay, nakita niya si Christine na may dalang isang tasa ng kape. Ngumiti ito sa kanya. I made a special brew for Mama. Sabi nito sa malambing na boses, ang paborito niya. Pampakalma. Tumango lang si Daniel at pinanood si Christine na maglakad patungo sa hardin. Ilang minuto pa, bumalik ito na walang dala. Ininom niya. Sabi ni Christine, sana, bukas, mas maging maayos na ang lahat. Kinagabihan, habang papasok si Daniel sa silid ng kanyang ina para mag-good night, nakita niya itong nakahawak sa kanyang sentido. Okay lang po kayo, Ma? Oo, anak. Sagot nito, ngunit bakas sa boses ang panghihina. Medyo nahilo lang ako kanina pagkatapos kong magkape. Kinabahan si Daniel, ngunit mabilis din itong iwinaksi. Marahil ay dahil lang sa stress, hinalikan niya ito sa noo at nagpaalam. Nang pasaranan niya ang pinto, hindi niya namalaya na dumating si Christine sa likod ni Lola Rosa. Akala niya ay nag-iisa na ang ina. Nakatayo si Christine sa may paanan ng kama, nakatingin ng diretso sa matanda. Nagulat si Lola Rosa. Akala niya ay nag-iisa na siya. Sa pagtama ng kanilang mga mata, biglang naramdaman ng matanda ang isang kakaibang lamig. Mas matindi pa sa hilong nararamdaman niya. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay hindi ang Christine na kausap ni Daniel kanina. Wala na ang maamong nangiti, wala na ang malambing na aura. Ang nakikita niya ay isang estranghero na may mga matang tila yelo. Kamusta ang pakiramdam ninyo, Lola Rosa? Tanong ni Christine. Ang kanyang boses, kahit pilit na pinapaamo, ay may talim. Sinubukan ni Lola Rosa na ituwid ang kanyang pagkakaupo. Ipinapakita na hindi siya natitinag. Ano ang inilagay mo sa kape ko? Diretsong tanong niya. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Christine. Isang tawang hindi abot sa tenga. Isang tawang nagpatindig sa mga balahibo ni Lola Rosa. Vitamins lang po, sagot ni Christine. Dahan-dahang lumalakad palapit sa kama. Para naman lumakas kayo. Mukhang kailangan ninyo ng maraming lakas para sa mga susunod na araw. Hindi na sumagot si Lola Rosa. Pinakatitigan niya lamang ang babae. Sinusuri ang bawat galaw nito, bawat paghinga. Nakikita niya ngayon ang lahat ng malinaw. Ang ambisyon, ang kasakiman, ang panganib. Naramdaman ni Lola Rosa ang unti-unting pagbigat ng kanyang talukap. Ngunit pinilit niyang labanan ito. Tinipon niya ang natitirang lakas. Hindi mo malilinlang ang lahat, Christine, lalo na ako. Ang mga salita ay binitiwan niya ng may diin at katiyakan. Isang huling babala. Huminto si Christine. Ang anino niya sa dingding ay tila isang dambuhalang nagbabanta. Dahan-dahan, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngingiting totoo, walang pagkukunwari. At iyon ang mas nakakakilabot. Isang ngiti ng tagumpay. Magpahinga na po kayo, Lola. Bulong niya. Mahaba-haba pa ang laban. Siguraduhin ninyong handa kayo. Tumalikod si Christine. Naglakad patungo sa pinto. Hinawakan niya ang switch ng ilaw. Bago niya ito patayin, lumingon siyang muli.
Ang kanyang mukha ay bahagyang natatanglawan ng ilaw mula sa pasilyo. "Good night." At biglang nagdilim ang silid. Naiwan si Lola Rosa sa kadiliman, mag-isa. Ngunit hindi na ang hilo ang kanyang problema. Nararamdaman niya ang malamig na kamay ng takot na gumagapang sa kanyang likuran. Ang kalaban ay hindi na nagtatago sa anino. Nagpakita na ito. At ngayon, alam niyang ang pinoprotektahan niya ay hindi na lang ang Paraiso del Carmen, kundi ang sarili na rin niyang buhay. Ang maskara ay bumagsak sa sandaling isinara ni Christine ang pinto ng kanyang mamahaling sasakyan. Nawala ang malambing na kasintahan ni Daniel. Nawala ang mapagkumbabang future daughter-in-law ni Lola Rosa. Ang babaeng humaharap ngayon sa salamin ng kotse habang inaayos ang kanyang lipstick ay isang taong gutom. Gutom sa kapangyarihan, sa yaman, at higit sa lahat, sa paghihiganti. Pinaharurot niya ang sasakyan palayo sa luntiang paraiso ng mga Del Carmen. Bawat metro na inilalayo niya ay tila paglaya mula sa pagkukunwari. Napakapit siya sa manibela. Mahina si Daniel. Mabuti siyang tao. Oo, pero mahina. At ang kahinaan nito, ang kanyang magiging pinakamalakas na sandata. Huminto siya sa lobby ng isang 5-star hotel sa syudad. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay may tunog ng kumpiyansa. Hindi siya lumingon sa kaliwa o sa kanan. Diretso siyang pumasok sa elevator at pinindot ang button para sa penthouse suite. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa kanya ang isang lalaking nakangiti. Si Dr. Richard Gomez. Guwapo, matikas, at kasinsama niya. "I was waiting for you," sabi ni Richard. Sabay abot sa kanya ng isang baso ng champagne. "May maganda ba akong balita?" Tanong ni Christine. Diretsong umupo sa isang leather na sofa. Ipinatong niya ang kanyang mga paa sa coffee table na para bang siya ang nagmamay-ari ng lugar. Umupo si Richard sa tabi niya. Lahat ay nakaayos na. Ang kailangan na lang ay ang tamang tiyempo. Biglang nag-flashback sa isip ni Christine ang isang alaala. 15 taon na ang nakalipas. Nakikita niya ang kanyang ama, isang dating magsasaka ng kape, na nakaupo sa dilim, umiiyak. Bangkarote ang kanilang maliit na negosyo. At iisang pangalan lang ang paulit-ulit na isinusumpa nito sa gitna ng kanyang mga hikbi. Del Carmen. "Sinira nila tayo, anak," sabi ng kanyang ama. "Ginipit tayo ng matandang yon, si Rosa del Carmen." Ang sakit na naramdaman niya noong gabing iyon ay hindi kailanman nawala. Nag-iba lang ito ng anyo, naging apoy, naging lason, at ngayon, malapit na niyang ipatikim ang lason na yon pabalik. "Christine?" Napabalik siya sa kasalukuyan sa tawag ni Richard. "I'm fine," sabi niya, sabay lagok sa champagne. "Iniisip ko lang kung gaano kasarap ang tagumpay." Ngumiti si Richard. May kinuha siya mula sa kanyang briefcase, isang maliit na bote, halos kasing laki lang ng kanyang hinlalaki. Sa loob, may likidong walang kulay. "Ito na," sabi ni Richard. Walang amoy, walang lasa. Isang patak lang sa kanyang kape o pagkain araw-araw. Sa loob ng ilang linggo, unti-unti itong sisira sa kanyang puso. It will look like a natural heart failure. A very tragic but expected death for a woman her age. Kinuha ni Christine ang bote. Ang lamig nito ay gumapang sa kanyang palad. Ito ang susi. Ang susi sa lahat ng gusto niya. At ang mga papeles? Tanong niya. Nakahanda na. Ako ang magiging attending physician niya sa ospital. Ako ang pipirma sa death certificate. Paniniguro ni Richard. Walang magiging problema. Tumayo si Christine. Good. Niyakap siya ni Richard mula sa likuran. Pagkatapos nito, atin na ang lahat. Ang Paraiso del Carmen, magiging paraiso natin. Humarap si Christine at hinalikan ito. Isang halik na malamig at puno ng kalkulasyon. Atin na. Pag-uulit niya.
Pagbalik niya sa Paraiso del Carmen, gabi na. Naabutan niya si Daniel na nakasubsob pa rin sa mga papeles sa kanilang opisina. Mukhang pagod at problemado. Agad niyang isinuot muli ang kanyang maskara. "Honey, andito na ako," sabi niya sa pinakamalambing niyang boses. Lumapit siya at marang minasahe ang mga balikat nito. "Huwag mo nang masyadong isipin. Yun, magiging maayos din ang lahat. Nagdala ako ng paborito mong pagkain." Tumingala si Daniel. Sa mga mata niya ay may pasasalamat. "Salamat, Christine. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka." Ngumiti si Christine. "I will always be here for you." Hinaplos niya ang buhok ni Daniel habang ang isip niya ay nasa ibang lugar. Nasa maliit na boteng nakatago sa kanyang bag. Nasa matandang babaeng natutulog sa kabilang silid. Nang makatulog na si Daniel, dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha niya ang kanyang cellphone. May isang text message na naghihintay para sa kanya. Galing kay Richard. Binuksan niya ito. 2 salita lang ang nakasulat. "Simulan mo na." Tumingin si Christine sa bintana, sa direksyon ng silid ni Lola Rosa. Sa dilim, isang demonyong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Oras na para anihin ang matagal na niyang itinanim. Ang bawat paghinga ni Lola Rosa ay parang isang pakikibaka. May bumibigat sa kanyang dibdib, isang pagod na hindi kayang pawiin ng tulog. Alam niyang hindi ito ordinaryong sakit ng katandaan. Ang laso ni Christine, ano man iyon, ay mabagal ngunit epektibong gumagapang sa kanyang mga ugat. Ngunit habang humihina ang kanyang katawan, lalo namang tumatalas ang kanyang isipan. Sa katahimikan ng kanyang silid, sa liwanag ng isang maliit na lampshade, binuklat niya ang isang lumang kwaderno. Sa panlabas, ito'y isang simpleng koleksyon ng mga sikretong resipe ng kape ng pamilya Del Carmen. Ngunit sa mga huling pahina nito, ang kanyang sulat kamay ay nanginginig habang isinusulat ang ibang klaseng sikreto. Martes. Muling sumakit ang ulo ko matapos inumin ng kape mula kay C. May kakaibang tamis. Huwebes. Nakita ko ang isang bank statement sa mesa ni Daniel. Isang malaking transfer sa isang account na hindi ko kilala. Account ni Christine? Hindi siya isang detective. Isa siyang ina, isang lola. At ang kanyang instinct ay sumisigaw ng panganib. Isang hapon, habang maran siyang naglalakad sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Christine mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng library. Mahina, ngunit sapat na para marinig niya. "Siguraduhin mong walang magiging aberya sa ospital, Richard." "Oo, ang epekto ng gamot ay dapat magmukhang natural. Hindi niya nahahalata. Masyadong bulag si Daniel para makita ang katotohanan." Nanlamig ang buong katawan ni Lola Rosa. Ospital. Gamot, Richard. Ang mga salita ay parang mga punyal na tumusok sa kanyang puso. Kinumpirma na nito ang lahat. Hindi na ito hinala. Ito na ang katotohanan. Alam niyang wala na siyang oras. Hindi niya kayang kumbinsihin si Daniel. Masyadong malalim ang pagkakabihag nito kay Christine. Kailangan niya ng tulong mula sa taong mapagkakatiwalaan niya ng buong buhay niya. Gamit ang natitirang lakas, kinuha niya ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Sa loob nito, naroon ang mga lumang litrato, mga sulat, at ang kwaderno ng resipe. Ang kahon ng mga alaala ng Paraiso, Del Carmen. Ipinatawag niya si Mang Jose, ang kanilang pinakamatapat na katiwala. "Jose," sabi ni Lola Rosa, ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bigat. Hinawakan niya ang magaspang na kamay ng matandang katiwala. "Mayroon akong hihilingin sa'yo." "Ano po iyon, senyora? Kayo po ang masusunod," sagot ni Mang Jose, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala sa itsura ng kanyang amo. Inabot ni Lola Rosa ang kahon. "Itago mo ito, Jose. Huwag mong hahayaang makita ng kahit sino, lalo na ni Christine." Nagtatakang kinuha ni Mang Jose ang kahon.
Para saan po ito, senyora? Tumingin si Lola Rosa sa mga mata ng katiwala. Para kay Mia. Ano man ang mangyari sa akin, ibigay mo ito sa kanya pagdating ng tamang panahon. Kapag kaya na niyang intindihin. Mangako ka, Jose. Bagamat naguguluhan, nakita ni Mang Jose ang desperasyon sa mga mata ni Lola Rosa. Tumango siya ng may katapatan. Makakaasa po kayo, senyora. Itataya ko ang buhay ko. Gumaan ang pakiramdam ni Lola Rosa. Ngayon, handa na siya. Kinagabihan, hinarap niya si Christine sa sala. Si Daniel ay wala. Nasa isang meeting sa syudad. Silang dalawa lang. Alam ko na ang lahat, Christine, sabi ni Lola Rosa. Ang kanyang boses ay puno ng tapang sa kabila ng panghihina. Ngumiti lang si Christine, isang ngiting nakakainsulto. Ang alin na Lola, na kailangan niyo nang magpahinga? Ang lason, sabi ni Lola Rosa habang dahan-dahang tumatayo. Ang mga plano mo, ang pakikipagsabwatan mo kay Richard. Nawala ang ngiti sa mukha ni Christine, napalitan ito ng purong galit. Masyado kang matalino para sa sarili mong kabutihan. Matanda ka. Hindi ako papayag na sirain mo ang pamilya ko. Ang paraiso. Wala ka nang magagawa. Sigaw ni Christine. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lola Rosa ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Parang pinipiga ang kanyang puso. Napahawak siya dito. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Hayop ka! Iyon ang huling salita na namutawi sa kanyang bibig bago bumigay ang kanyang mga tuhod. Sakto namang bumukas ang pinto. Pumasok si Daniel. Masayang masaya. Ma Christine, may magandang balita ako. Natigil siya nang makita ang eksena. Ang kanyang ina, nakahandusay sa sahig. Si Christine, nakatayo sa tabi nito na may itsura ng pagkagulat. Ma! Kumaripas ng takbo si Daniel. Lumuhod siya at niyakap ang kanyang ina na unti-unti nang nawawalan ng malay. Ang huling nakita ni Lola Rosa bago siya nilamon ng dilim ay ang mukha ng kanyang anak. Isang mukha na puno ng pag-aalala at takot. Mama! Anong nangyari? Mama! Sigaw ni Daniel. Ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak. Sa likod niya, nakatayo si Christine. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang perpektong pag-arte ng pagdadalamhati. Ngunit sa likod ng mga luhang iyon, sa isang saglit na hindi nakita ni Daniel, isang malamig at matagumpay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nagsisimula pa lang ang kanyang paghahari. 1 taon. Ganoon na katagal. Ngunit para kay Daniel, ang sakit ay sariwa pa rin. Tila kahapon lang nangyari. Nakatayo siya sa beranda ng bagong Paraiso del Carmen. Hawak ang isang tasa ng kapeng hindi na kasing sarap ng dati. Sa kanyang harapan, hindi na ang mga lumang kahoy na upuan at mga halamang gumagapang ang tanawin. Pinalitan na ito ng salamin, bakal, at minimalistang mga muebles. Ang dating mainit na pakiramdam ng isang tahanan ay naging isang malamig at magarang resort na maaaring makita sa kahit anong travel magazine. Maganda, malinis, makabago, pero walang kaluluwa. Siya ang CEO sa pangalan lang. Ang bawat desisyon, mula sa kulay ng mga kurtina hanggang sa milyon-milyong pisong kontrata, ay dumadaan kay Christine at hinayaan niya lang. Pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ina, isang parte sa kanya ang tila namatay na rin. Ang pananabik, ang ambisyon, lahat ay napalitan ng isang malalim at nakakabinging kahungkagan. Si Christine ang naging sandalan niya, ang nag-ayos ng lahat. Masyado siyang abala sa pagluluksa para makita ang unti-unting pagbabago ng lahat. Dayuhan sa sarili niyang pamamahay, bulong ni Daniel sa sarili. May sinasabi ka, honey? Dumating si Christine mula sa kanyang likuran, dala ang isang tablet. Hinalikan siya nito sa pisngi
Ngunit ang mga mata nito ay nakatuon sa screen. Wala. Iniisip ko lang. Sagot niya. Well, I have something that will surely cheer you up. Masiglang sabi ni Christine. The V Corp deal is final. Sila na ang magiging exclusive coffee bean supplier natin sa lahat ng hotel nila nationwide. This is a multi-million peso contract, Daniel. Tumangulang siya. That's good. Napakunot ang noo ni Christine. Good? Daniel, this is great! Ito na yon. Ang pangarap natin. Pangarap mo, gusto sanang isagot ni Daniel, pero pinili na lang niyang manahimik. Ang pakikipagtalo ay nangangailangan ng enerhiya na wala siya. Sa kanilang pag-uusap, lumabas si Mia, ang kanilang 6 na taong gulang na anak. Tahimik itong lumapit sa kanyang ama. Dala-dala ang isang kahon ng krayola at isang papel. Sa loob ng 1 taon, ang dating masayahing bata ay naging malungkutin at palaging nag-iisa. Mahigpit niyang yakap-yakap ang isang luma at medyo sira ng manika. Ang huling regalo sa kanya ni Lola Rosa. Papa, mahinang tawag nito. Umupo si Daniel para maging kapantay ang anak. Yes, baby? Ipinakita ni Mia ang kanyang iginuhit. Isang bahay, isang puno ng kape, at 3 stick figures. Siya, si Daniel, at si Lola Rosa. Magkakahawak kamay sa ilalim ng isang araw na nakangiti. Ang ganda naman ng drawing mo, anak. Tumingin si Mia sa kanyang mga mata. Ang mga mata nito ay puno ng isang katanungang matagal na niyang kinikimkim. Papa, sigurado ka bang nasa langit na si Lola? Ang tanong na yon ay parang isang tinik na bumaon sa puso ni Daniel. 1 taon na niyang sinasabi sa anak na ang lola nito ay isang anghel na ngayon, ngunit sa bawat pag-ulit, parang mas lalo siyang nagsisinungaling. Hindi siya makasagot. Naramdaman niya ang pagbara sa kanyang lalamunan. Naramdaman ito ni Mia. Yumuko ito at niyakap na lang ang kanyang ama. Miss ko na po siya. Miss na miss ko na rin siya, anak. Bulong ni Daniel habang pinipigilan ang sariling mga luha. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Dinala siya ng kanyang mga paa sa dating opisina ng kanyang ina, na ngayon ay isa ng modernong lounge para sa mga VIP guest. Nakasabit pa rin doon ang isang malaking larawan ni Lola Rosa. Nakangiti. Ang nangiting iyon ay tila nang uusig sa kanya. Lumapit siya sa larawan at hinaplos ito. Sorry, Ma. Halos pabulong niyang sabi. Kasalanan ko ang lahat. Masyado akong naging mahina. Masyado akong nagmahal. Sana napatawad mo ako. Habang nakatitig siya sa larawan, pumasok si Christine sa silid. Ang mukha ay nagliliwanag sa excitement. Honey, andito ka lang pala. I have the most brilliant idea. Hindi lumingon si Daniel. Naisip ko, para i-celebrate ang 1-year anniversary ng New Paraiso at ang V Corp deal, magpapa-party tayo. Isang granding party. We will invite the media, investors, everyone. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Daniel. Tinignan niya ang kalendaryo sa kanyang relo. Bukas. Ang araw ng party na sinasabi ni Christine. Ito rin ang araw ng unang anibersaryo ng pagkamatay ni Lola Rosa. Humarap siya kay Christine, hindi makapaniwala. Christine, alam mo ba kung anong araw bukas? Ngumiti ito ng malapad. Of course, our anniversary. Ang simula ng lahat ng tagumpay natin. Sa sandaling iyon, natigilan si Daniel. Tinitigan niya ang babaeng mahal niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng lahat. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 1 taon, hindi pagmamahalang nakita niya sa mga mata nito. Nakita niya ang isang estrangherong sumasayaw sa ibabaw ng libingan ng kanyang ina. Ayaw ni Mia sa bagong paraiso. Masyadong tahimik, masyadong malinis. Amoy pintura at air freshener, hindi amoy lupa at kape tulad ng dati. Walang sigla, walang init. Kaya naman,
Kinaumagahan ng party na inihanda ni Christine, nagpumilit siya. Mang Jose, please! Pakiusap niya sa matandang katiwala habang hinihila ang laylayan ng damit nito. Gusto ko po pumunta sa palengke. Yung dati po nating pinupuntahan ni Lola. Nag-aalangan si Mang Jose. Maraming tao sa palengke at abala ang lahat para sa party mamaya. Ngunit nang makita niya ang lungkot sa mga mata ng bata, hindi niya ito natiis. Para na rin niyang apo si Mia. At tulad ni Mia, miss na rin niya ang dating sigla ng paraiso. Sige na nga, sabi niya sabay ngiti. Pero sandali lang tayo ha. Nagliwanag ang mukha ni Mia. Sa wakas, makakaalis siya sa malamig na lugar na yon. Ang palengke ay kabaligtaran ng bagong paraiso. Maingay, magulo, at buhay na buhay. Ang sigawan ng mga tindera, ang amoy ng mga prutas at bagong lutong pagkain, ang siksikan ng mga tao. Lahat ng yon ay musika sa pandinig ni Mia. Para siyang bumalik sa isang masayang panaginip. Mang Jose, doon po, turo niya. Doon po kami bumibili ni Lola ng paborito niyang mangga. Tapos doon po sa kabila, yung may maraming bulaklak. Nakangiting sumusunod lang si Mang Jose. Bawat sulok ng palengke ay may kwento para kay Mia. Isang kwentong laging kasama ang kanyang Lola Rosa. Hawak-hawak ni Mia ang manikang bigay ng kanyang lola. Habang naglalakad sila, bigla siyang natumba dahil sa dami ng tao. Nabitawan niya ang manika. Gumulong ito sa maruming sahig. Huminto malapit sa isang tumpok ng mga gulay. Naku, yung manika mo, sabi ni Mang Jose. Mabilis na tumayo si Mia at pinagpagan ang kanyang damit. Tumakbo siya para kunin ang laruan. Pagyuko niya, naramdaman niya ang isang pares ng maruruming paa malapit sa kanyang kamay. Dahan-dahan niyang dinampot ang manika. Niyakap niya ito. Masaya na muli itong nakuha. At dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang tingin. Doon, nakatayo sa harapan niya ang isang babaeng pulubi. Gusgusin ang damit nito, mas manipis pa sa basahan. Ang kanyang buhok ay puti na at sobrang gulo, tila pugad ng ibon. May mga dumi sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata nito ay walang buhay, nakatingin lang sa kawalan. Naawa si Mia. Kukuha na sana siya ng barya sa kanyang bulsa nang may mapansin siyang isang bagay. Isang maliit na nunal sa ibaba lang ng kanang mata. Ang nunal na palagi niyang hinahalikan tuwing gabi bago siya matulog. Ang nunal ng kanyang lola. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mia. Tinitigan niyang mabuti ang mukha ng pulubi. Ang hugis ng kanyang mga labi. Ang anyo ng kanyang ilong. Kahit natatabunan ng dumi at kalungkutan, ang mukha ay pamilyar. Pamilyar na pamilyar. At ang mga mata. Kahit walang kislap, iyon pa rin ang mga matang nagbabasa sa kanya ng kwento gabi-gabi. Ang buong palengke ay tila nawala ng tunog. Tanging ang pagpintig lang ng kanyang puso ang naririnig niya. Hindi siya maaring magkamali. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ang mga salita ay hirap lumabas. Lola, isang mahinang bulong. Isang tanong na puno ng pag-asa at takot. Lola Rosa? Sa pagbanggit ng pangalan, tila may nagbago sa mga mata ng pulubi. Ang pagiging blanko nito ay biglang nagkaroon ng kislap. Isang kislap ng gulat, ng pagkalito, ng takot. Tumingin ito sa bata na para bang nakakita ng isang multo. Bigla itong umiling-iling. Tila may gustong itaboy sa kanyang isipan. At sa isang iglap, tumalikod ito at halos patakbong lumayo. Sumiksik ito sa mga tao na wala sa isang makitid na eskinita. Naiwan si Mia na nakatayo. Ang manika ay mahigpit na hawak sa kanyang dibdib. Hindi siya makagalaw. Lumapit si Mang Jose. Mia, anong nangyari? Sino yon? Hindi sumagot si Mia. Dahan-dahan siyang lumingon kay Mang Jose.
Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng mga luhang hindi pumapatak. "Mang Jose," sabi niya, ang boses ay basag. "Si Lola." Nakita ko po si Lola. Nanginginig ang mga kamay ni Mang Jose habang inaakay niya si Mia pabalik sa sasakyan. Ang mga sigaw sa palengke ay tila humina at naging isang malayong ugong na lamang. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang mga salita ng bata, paulit-ulit na tumatatak sa kanyang utak. "Si Lola. Nakita ko po si Lola." Sa buong biyahe pabalik, sinubukan niyang pakalmahin ang bata. "Anak, baka, baka kamukha lang," sabi niya. Ngunit ang sarili niyang boses ay walang katiyakan. "Alam mo naman, maraming tao sa mundo. Baka nagkamali ka lang ng tingin." Umiling si Mia. Ang mga luha ay tuluyan nang bumuhos sa kanyang mga pisngi. "Hindi po, Mang Jose. Ang nunal niya. Ang mata niya. Siya po yun." "Alam ko po." Ang determinasyon sa boses ng bata ay hindi maaring ipagwalang bahala. Hindi ito gawa-gawa lang. Nakita ni Mang Jose ang katotohanan sa mga mata ni Mia. Isang katotohanang nakakakilabot at imposible, ngunit totoo. Pagdating nila sa Paraiso del Carmen, ang lugar ay abalang-abala sa paghahanda para sa party ni Christine. Ang malakas na tunog ng musika at ang tawanan ng mga staff ay tila isang insulto sa bigat na nararamdaman ni Mang Jose. Iniwan niya muna si Mia sa isa sa mga kasambahay at nagmamadaling nagtungo sa kanyang maliit na kubo sa likod ng resort. Ito ang kanyang naging tahanan sa loob ng 40 taon. Isinara niya ang pinto. Sa katahimikan ng kanyang silid, ang kanyang puso ay dumadagundong. Bigla, ang alaala ng isang hapon, 1 taon na ang nakalipas, ay bumalik sa kanya ng buong linaw. Ang mukha ni Lola Rosa, maputla at puno ng takot. Ang bigat ng kahon na gawa sa kahoy at ang kanyang huling habilin. "Ano man ang mangyari sa akin, ibigay mo ito sa kanya pagdating ng tamang panahon, kapag kaya na niyang intindihin." Noon, inakala niyang ang ibig sabihin ni Lola Rosa ay kapag si Mia ay isa ng dalaga. Ngunit ngayon, nagsimulang magkaroon ng ibang kahulugan ang mga salitang iyon. Marahil, ang tamang panahon ay hindi tungkol sa edad. Ito ay tungkol sa sandali. Ang sandali kung kailan kailangan ng lumabas ng katotohanan. Ang sandaling ito, lumuhod siya sa tabi ng kanyang lumang baul. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa ilalim ng mga luma niyang damit, nakabalot sa isang malinis na puting tela, naroon ang kahon. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang makinis na takip nito. Sa loob ng 1 taon, binantayan niya ito na parang isang sagradong bagay, isang pangako. Ngayon, oras na para tuparin ito. Bumangon siya, bit-bit ang kahon. Ang bawat hakbang niya palabas ng kubo ay mabigat. Tinatawid niya ang isang linyang hindi na niya maaaring balikan. Nakita niya si Daniel sa may pool area. Kausap ang event organizer. Mukha itong stress na stress, pilit na ngumingiti. "Sir Daniel!" Lumingon si Daniel. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkainis sa interrupsyon. "Mang Jose, ano yon? Busy ako." Huminga ng malalim si Mang Jose. Tinipon ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Itinaas niya ang kahon. "Sir Daniel, may habilin po sa akin ng senyora. 1 taon ko na po itong tinago." Napakunot ang noo ni Daniel. Ang kanyang tingin ay napunta sa kahon. "Ano yan? Mga lumang gamit?" "Hindi ko po alam, sir." Matapat na sagot ni Mang Jose. "Ang utos niya lang po sa akin. Ibigay ko raw po ito kapag dumating na ang tamang panahon." Tinitigan ni Daniel si Mang Jose. Pagkatapos ay ang kahon. Mayroong kakaiba sa ekspresyon ng matandang katiwala. Isang urgensya na hindi niya pa nakikita dito dati. "Sige, akin na."
sabi ni Daniel. Kinuha ang kahon na tila wala itong halaga. Titingnan ko mamaya. Sir, git ni Mang Jose, ang kanyang boses ay mas matatag ngayon. Sabi po ng nanay ninyo, importante po ito. Baka po mas mabuting tingnan ninyo na ngayon. Napabuntong hininga si Daniel sa pagkapagod, ngunit sa huli ay sumuko rin. Naglakad siya patungo sa isang bakanting mesa, malayo sa ingay. Ipinatong niya ang kahon at, nang may pag-aalinlangan, binuksan ito. Sa loob, naroon ang mga inaasahan niya, mga lumang litrato nila noong bata pa siya, isang kwintas na perlas, mga tuyong bulaklak, mga sentimental na bagay, at sa ilalim ng lahat ng yon, naroon ang isang pamilyar na kwaderno. Ang kwaderno kung saan isinusulat ng kanyang ina ang mga recipe ng kape. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Daniel. Kinuha niya ito, hinaplos ang kupas na nitong takip. Binuklat niya ito sa unang pahina, umaasang makikita ang sulat kamay ng ina tungkol sa tamang timpla ng barako. Ngunit hindi iyon ang kanyang nakita. Ang nakasulat ay iba. Ang sulat o kamay ay sa kanyang ina. Ngunit ito'y magulo, mabilis, at puno ng takot. 3 salita lang. 3 salitang tumagos sa kanyang puso na parang isang patalim at huminto sa pag-ikot ng kanyang mundo. Christine. Lason. Richard. Ang 3 salita ay paulit-ulit na umikot sa isipan ni Daniel. Bawat isa ay mas matalas kaysa sa nauna. Christine. Lason. Richard. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang masayang ingay ng party preparations sa kanyang paligid ay naging isang malayong, hindi maintindihang ugong. Tiningnan niya muli ang pahina. Iniisip na baka na malikmata lang siya. Ngunit naroon pa rin ito. Ang sulat kamay ng kanyang ina. Isang akusasyon mula sa libingan. Hindi pwede. Ang unang reaksyon niya ay pagtanggi. Si Christine, ang babaeng nag-alaga sa kanya, ang sumalo sa kanya noong siya'y gumuho? Si Dr. Richard Gomez, ang kagalang-galang na doktor na sumubok, isalba ang buhay ng kanyang ina? Imposible. Baka guni-guni lang ito ng isang matandang may sakit na noon. Baka dahil sa galit niya kay Christine, kaya niya ito naisulat. Ngunit habang binubuklat niya ang mga sumunod na pahina, ang mga simpleng salita ay naging mga detalye, mga petsa, mga pangyayari. Muling sumakit ang ulo ko matapos inumin ng kape mula kay C. Narinig ko siyang kausap si Richard sa telepono. Binanggit nila ang ospital. Isang malaking bank transfer. Saan galing ang pera? Bawat pangungusap ay isang martilyong pumupukpok sa pader ng pagtanggi na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. At ang pader na yon ay nagsimula nang magkaroon ng mga bitak. Nanginginig ang mga kamay. Isinara niya ang kwaderno. Kailangan niyang marinig ang panig ni Christine. Kailangan nitong ipaliwanag ang lahat. Kailangan nitong sabihin na isa lang itong malaking pagkakamali. Natagpuan niya ito sa Grand Ballroom, masayang nakikipag-usap sa mga caterer. Ang ganda nito sa kanyang suot na puting bestida, parang isang anghel. Christine, tawag niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Napansin ni Christine ang pagbabago sa kanyang tono. Honey, may problema ba? Hindi siya sumagot. Hinila niya ito sa isang pribadong silid at isinara ang pinto. Hinarap niya ito. Ang kwaderno ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ano ito, Christine? Tanong niya. Ipinatong ang kwaderno sa mesa sa pagitan nila. Binuklat ito ni Christine at nakita ang sulat. Sa isang iglap, nakita ni Daniel ang isang anino ng takot na dumaan sa mga mata nito. Ngunit kasing bilis din itong nawala. Napalitan ng isang perpektong maskara ng pagkalito at sakit. Ano? Ano to, Daniel? Sulat ng mama mo? Basahin mo. Utos niya. Nagkunwari si Christine na binabasa ito. Maya-maya, napahawak siya sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata
ay nagsimulang mamasa. "Daniel, hindi ko maintindihan," sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Bakit, bakit niya isusulat ang ganito? "Sabihin mo sa akin ang totoo," sigaw ni Daniel. "Anong ibig sabihin nito?" Biglang lumuhod si Christine sa kanyang harapan, niyakap ang kanyang mga binti, humagulgol ito ng malakas. "Hindi ko alam, Daniel. Maniwala ka sa akin." Iyak nito. "Mahal na mahal kita. Mahal ko ang pamilya mo." "Oo, galit sa akin ang mama mo. Alam nating lahat yan. Siguro, siguro dahil doon, naisip niya ang mga masasamang bagay na ito tungkol sa akin." "Paano mo ipapaliwanag si Richard?" Ang mga tawag sa telepono? "Si Dr. Gomez?" Huminga si Christine. "Siya ang kinonsulta ko ng palihim tungkol sa sakit sa puso ng mama mo. Ayokong mag-alala ka, kaya hindi ko sinabi sa'yo. Tinutulungan niya ako na humanap ng pinakamagaling na espesyalista para sa kanya." Ang bawat salita ni Christine ay puno ng sinseridad. Ang kanyang mga luha ay totoo. Ang kanyang sakit ay ramdam na ramdam. Muli, nagsimulang mag-alinlangan si Daniel. Baka nga totoo ang sinasabi nito. Baka nga ang galit ng ina niya ang nagtulak dito para magsulat ng mga kasinungalingan. Ngunit ang duda ay naroon pa rin. Isang maliit na tinig sa kanyang isipan na nagsasabing may mali. Habang siya'y natitigilan at naguguluhan, nakita ni Christine ang kanyang pagkakataon. Sa isang mabilis na kilos, tumayo ito. Dinampot ang kwaderno mula sa mesa. "Kung ito ang nagpapagulo sa isip mo," sigaw niya sa gitna ng kanyang mga hikbi, "kung ito ang sisira sa tiwala mo sa akin, mas mabuting mawala na lang ito." At bago pa man makagalaw si Daniel, itinapon ni Christine ang kwaderno sa naglalagablab na apoy sa loob ng fireplace ng silid. "Hindi!" sigaw ni Daniel. Sinubukan niyang abutin ito, ngunit huli na ang lahat. Ang mga pahina ay mabilis na nilamon ng apoy. Ang mga salita ng kanyang ina, ang tanging ebidensya, ang kanyang tanging pag-asa para malaman ang katotohanan, ay naging itim na abo sa kanyang harapan. Nanlulumong na paluhod si Daniel sa sahig. Ang init mula sa apoy ay hindi kayang tumbasan ang lamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Talo siya. Nawala na. Naramdaman niya ang mga kamay ni Christine sa kanyang balikat. Niyakap siya nito mula sa likuran. "Shh, tahan na honey," bulong nito. "Wala na. Kalimutan na natin yun. Tayong dalawa ang importante." Niyakap niya ito pabalik, ngunit merong nag-iba. Tumingala siya at nakita ang refleksyon ni Christine sa salamin sa itaas ng fireplace. Nakayakap pa rin ito sa kanya. Ang mukha nito ay nakasubsob sa kanyang likod na para bang umiiyak. Ngunit ang mga mata nitong nakikita niya sa salamin ay bukas. At sa mga matang yon, sa likod ng nagbabagang apoy, nakita niya ang isang bagay na nagpatayo ng lahat ng kanyang balahibo. Isang malamig, kalkulado, at matagumpay na ngiti. Ang imahe ni Christine na nakangiti sa salamin ay nag-iwan ng permanenteng peklat sa isipan ni Daniel. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang bawat pagpikit niya ay nagbabalik sa alaala ng nasusunog na kwaderno at ng malamig na tagumpay sa mga mata ng babaeng katabi niya sa kama. Ang pagyakap nito, na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngayon ay parang tanikala. Ang pagtanggi niya ay naging abo, kasama ng kwaderno. Ngayon, ang tanging natitira ay isang nakakapasong katotohanan. Niloko siya. At ang kasinungalingan ay mas malalim at mas madilim kaysa sa kaya niyang isipin. Ang ginawa ni Christine ay isang malaking pagkakamali. Sa pag-aakalang sinisira niya ang ebidensya, binigyan niya si Daniel ng pinakamalinaw na patunay. Ang isang inosenteng tao ay hindi magtatapon ng katotohanan sa apoy. Bago pa man sumikat ang araw, dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama.
Tinitigan niya si Christine na mahimbing na natutulog. Ang maamo nitong mukha sa pagkakatulog ay isa na ngayong nakakatakot na maskara. Nagmaneho siya papunta sa kubo ni Mang Jose. Gising na ang matanda. Nagtitimpla ng kape. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Sir Daniel? Mang Jose, sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay desidido. Tama po kayo. May mali. At kailangan ko ng tulong ninyo. Ikinuwento niya ang lahat. Ang laman ng kwaderno, ang pagharap niya kay Christine, at ang pagsunog nito sa ebidensya. Wala na, sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay napuno ng pighati. Wala na tayong ebidensya. Ang alaala, Sir Daniel. Ang alaala ay hindi kayang sunugin, sagot ni Mang Jose. Ang problema, paano natin ito mapapatunayan? Katahimikan. Tila isang pader na hindi nila kayang akyatin. Maya-maya, isang maliit na boses ang bumasag sa kanilang katahimikan. Papa? Nakatayo sa may pintuan si Mia. Yakap-yakap pa rin ang kanyang manika. Nagising ito at hinanap ang kanyang ama. Lumapit ito at umupo sa kandungan ni Daniel. Nararamdaman ang bigat sa silid. Papa, bakit po kayo malungkot? Huminga ng malalim si Daniel. Wala ito, anak. Ngunit tumingin si Mia kay Mang Jose, tapos sa kanyang ama. Ang mga matang yon, puno ng inosenteng karunungan. Dahil po ba sa sinunog ni Tita Christine yung libro ni Lola? Nagulat si Daniel. Paano mo nalaman, anak? Nakita ko po, sagot ni Mia. Nasa labas po ako ng pinto. Akala ko po naglalaro lang kayo ng apoy. Napatingin si Daniel kay Mang Jose. Isang bagong piraso ng puzzle. Mia, sabi ni Daniel, dahan-dahan at malinaw. Bago sunugin ni Tita Christine ang libro, nakita mo ba kung anong nakasulat doon? Tumango si Mia. Opo. Binasa ko po yung ibang parts nung hawak ni Mang Jose yung kahon kanina. Paborito ko po kasi yung sulat kamay ni Lola. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Daniel. Anak, anong nabasa mo? Kahit anong maalala mo, malaking tulong ariyon. Ikiniling ni Mia ang kanyang ulo, nag-iisip. May pangalan po ng gamot. Mahirap po basahin. Parang Amio Daron? Amio Daron. Isang gamot para sa puso. Ngunit sa maling dosis o kung hindi kailangan, maaari itong maging lason. Ano pa, anak? Ano pa ang naalala mo? Pilit ni Daniel, sinusubukang kontrolin ang panginginig ng kanyang boses. Nag-isip muli si Mia. Tapos po, may pangalan po ng isang bahay. Nakasulat po sa gilid, parang address. Pinikit ni Mia ang kanyang mga mata. Sinusubukang alalahanin ang eksaktong mga salita. St. Jude's. St. Jude's Home for the Aged. Ang mga salitang yon ay tumama kay Daniel na parang kidlat. Isang bahay ampunan para sa mga matatanda. Bakit isusulat ng ina niya iyon? Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype ang mga salita sa search engine. Lumabas ang resulta, St. Jude's Home for the Aged, isang pasilidad na matatagpuan sa isang liblib na probinsya, 3 oras ang layo mula sa kanila. Kilala ito sa pagtanggap ng mga pasyenteng may malubhang demensya at mga walang pamilya. At doon, lahat ay nag-ugnay-ugnay. Ang pulubi sa palengke, ang kwaderno, ang gamot, ang bahay ampunan. Hindi pinatay ni Christine ang kanyang ina. Mas malala pa roon ang ginawa niya. Itinago niya ito, ikinulong, pinura sa mundo. Tumayo si Daniel. Ang pighati sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas matindi. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Tumingin siya sa engrandeng imbitasyon para sa party na nakapatong sa mesa ni Mang Jose. Ang party na magaganap sa loob lamang ng ilang oras.
ang selebrasyon ng kasinungalingan ni Christine. Ngunit ngayon, ito na rin ang magiging entablado ng kanyang pagbagsak. Tumingin siya kay Mang Jose, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Sa gabing iyon, Mang Jose, sabi niya, ang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Sa gabing iyon, babawiin natin ang lahat. Ang gabi ay perpekto. Nakatayo si Christine sa isang maliit na entablado. Hawak ang isang mikropono at sa kanyang harapan ay ang lahat ng importanteng tao sa lipunan. Mga investor na may makakapal na wallet, mga sikat na personalidad, at mga miyembro ng media na handang isulat ang bawat salita niya. Ang Grand Ballroom ng New Paraiso ay kumikinang sa ilaw ng mga chandelier. Ang champagne ay umaagos na parang tubig. Ito ang gabi niya, ang koronasyon niya. 1 taon na ang nakalipas. Panimula niya, ang kanyang bose ay puno ng tamis at kunwaring emosyon. 1 taon mula nang iwan tayo ng ilaw ng tahanang ito. Si Lola Rosa del Carmen, ngunit sa kanyang pagpanaw, iniwan niya sa amin ang isang pangarap. Isang pangarap na palaguin ang paraiso, dalhin ito sa hinaharap. At iyon po ang aming ginawa. Tumingin siya kay Daniel na nakatayo sa gilid. Ngumiti siya dito. Isang ngiti na para sa lahat ay puno ng pagmamahal. Ngunit sa likod ng nangiting iyon, mayroong pagmamalaki. Tingnan mo, Daniel, sabi niya sa kanyang isip, ito ang kaya kong gawin. Ito ang paraiso na ako ang lumikha. Sa tulong ng aking mapapangasawa, si Daniel, pagpapatuloy niya, at sa tiwala ninyong lahat, ang Paraiso del Carmen ay muling isinilang. Isang paraiso na handang makipagsabayan sa buong mundo. Nagpalakpakan ang mga tao. Itinaas niya ang kanyang kopita, kaya't isang tagay para sa bagong paraiso. Para sa bagong paraiso, hiyaw ng mga bisita. Nakangiti siyang uminom mula sa kanyang kopita. Tagumpay. Napakasarap. Nakatayo si Daniel sa gilid, pinapanood ang perpektong pag-arte ni Christine. Bawat salita nito ay parang lason sa kanyang pandinig. Ang paggamit nito sa pangalan ng kanyang ina, ang inang ninakawan nito ng buhay at dignidad, ay isang kabuktutang hindi niya mapapalampas. Habang nagsasalita si Christine, tahimik siyang nagbigay ng senyas sa isang technician na nagtatago sa dilim. Sakto nang itaas ni Christine ang kanyang kopita. Namatay ang lahat ng ilaw sa entablado, maliban sa isang spotlight na nakatutok dito. Natigilan ang lahat. Ano ang nangyayari? Tanong ni Christine, naguguluhan. Biglang bumukas ang malaking projector screen sa likod niya. Ngunit hindi logo ng kumpanya ang lumabas. Ang lumabas ay isang video. Isang video ng isang gusgusing gusali. Isang video ng mga matatandang nakatingin sa kawalan. Isang video ng St. Jude's Home for the Aged. At sa gitna ng lahat, isang close-up shot ng isang babaeng pulubi. Payat na payat. Ang buhok ay magulo. Ngunit may isang pamilyar na nunal sa ilalim ng kanyang kanang mata. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga manonood. Nagsimula ang bulungan. Teka, hindi ba yan si... Kamukha niya si Doña Rosa. Imposible! Nalaglag ang kopita mula sa kamay ni Christine. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Daniel, ang kanyang mga mata ay nagtatanong, nagbabanta. Ngunit si Daniel ay tumingin lang pabalik, ang kanyang ekspresyon ay kasing tigas ng bato. Tama po kayo sa sinabi ninyo, Christine, sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay biglang umaling-awngaw sa buong ballroom gamit ang isang hiwalay na mikropono. 1 taon na nga ang nakalipas. 1 taon ng kasinungalingan. Sa hudyat na yon, bumukas ang malaking pinto sa likod ng ballroom. Dahan-dahang pumasok si Mang Jose, itinutulak ang isang wheelchair. At nakaupo doon, nakasuot ng malinis na puting bestida, ang buhok ay maayos na nakapusod, ay si Lola Rosa del Carmen.
Mas payat siya, mas mahina, at ang kanyang mga mata ay may bakas pa rin ng trauma. Ngunit buhay siya. Buhay na buhay. Ang bulungan ay naging isang malakas na hiyawan ng pagkagulat. Ang mga kamera ng media ay nagsimulang mag-flash na walang tigil. Hindi, hindi totoo yan. Sigaw ni Christine, ang kanyang boses ay basag at puno ng panik. Patay na siya. Nakita ko. May death certificate. Isang pekeng death certificate, Christine. Kalmadong sabi ni Daniel. Isang pekeng dokumento na pinirmahan ng iyong kasabwat, si Dr. Richard Gomes. Sa pagbanggit ng pangalan, isang lalaki sa isa sa mga mesa, si Richard, ang biglang tumayo at sinubukang tumakbo, ngunit hinarang na siya ng dalawang security guard na inihanda ni Daniel. Inilabas ni Daniel ang isang folder. Nandito ang lahat, ang mga medical records na pineke ninyo para palabasin na may demensya ang aking ina. Ang mga bank transfer mula sa kumpanya papunta sa personal account ninyo ni Richard. Ang testimonya ng mga nurse sa St. Jude's na binayaran ninyo para manahimik. Bawat salita ni Daniel ay isang pako sa kabaong ni Christine. Tumingin si Lola Rosa sa kanyang anak. Nakita niya ang tapang at determinasyon sa mga mata nito. Nakita niya ang Daniel na pinalaki niya. Sa gitna ng lahat ng ingay, tinipon niya ang kanyang lakas. Anak ko, Daniel. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit sa katahimikan na biglang bumalot sa silid, ito'y narinig ng lahat. Iyon ang sumira sa lahat ng natitirang depensa ni Christine. Napasigaw siya, isang sigaw ng isang hayop na nasukol. Kasalanan niya ang lahat. Sigaw niya, itinuturo si Lola Rosa. Dapat sa kanya yan. Inagaw niya ang lahat sa pamilya ko noon. Pinabagsak niya ang negosyo ng tatay ko. Sa wakas, lumabas din ang totoong dahilan. Ang lason na matagal na niyang kinikimkim. Bago pa man siya makapagsalita muli, bumukas ang pinto at pumasok ang mga pulis. Hindi pa tapos ang lahat, Daniel. Hindi pa. Sigaw ni Christine habang kinakapkapan at pinuposasan. Ang kanyang magandang muka ay nabalot ng galit at kabaliwan. Pinanood ni Daniel ang paghila kay Christine palabas ng ballroom. Ang engranding party nito, ang selebrasyon ng kanyang tagumpay. Ito na ngayon ang lugar ng kanyang pagbagsak, ang pagbagsak ng kanyang pekeng paraiso. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo ay unti-unting humupa, ngunit ang mga peklat na iniwan nito ay nanatili. Si Christine at Richard ay nahaharap na sa kanilang mga kaso, isang mahabang laban sa korte na hindi na inabala pa ni Daniel na isipin. Ang mahalaga sa kanya ay ang kasalukuyan. Ang bagong Paraiso del Carmen, ang malamig at makabagong resort na itinayo ni Christine, ay isinara. Nagdesisyon si Daniel na ibalik ang lahat sa dati, kahit pa mga hulugan ito ng malaking pagkalugi. Tinanggal niya ang mga salamin at bakal at muling ipinalit ang mga lumang kahoy na muebles. Ang mga hardinero, sa tulong ni Mang Jose, ay muling nagtanim ng mga katutubong halaman. Ang proseso ay mabagal, tulad ng paghilom ng kanyang pamilya. Nakatayo si Daniel sa kusina. Matiyagang nagpapakain ng lugaw sa kanyang ina. Malaki na ang ipinagbuti ni Lola Rosa, ngunit ang trauma na dinanas nito sa loob ng isang taon ay nag-iwan ng marka. May mga araw na siya'y malinaw mag-isip at may mga araw na siya'y bumabalik sa pagiging tulala, tila natatakot sa sarili niyang anino. Ngunit hindi sumusuko si Daniel. Bawat subo ng lugaw, bawat kwento, bawat pagmamasahe sa mga kamay nito ay isang paraan niya ng pagsasabing patawad. Ma, sabi niya isang hapon habang nakaupo sila sa hardin, patawarin niyo po ako. Lumuhod siya sa harapan ng wheelchair ng ina. Hindi na niya napigilan ang mga luhang matagal na niyang kinikimkim. Ang mga luha ng pagsisisi. Naging bulag po ako, Ma. Naging mahina. Hinayaan kong sirain niya tayo. Kasalanan ko po ang lahat.
Hindi sumagot si Lola Rosa, ngunit dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay. Marahan niya itong ipinatong sa ulo ni Daniel at hinaplos ang buhok nito, tulad ng ginagawa niya noong bata pa ito. Isang simpleng galaw, ngunit para kay Daniel, iyon na ang pinakamalaking pagpapatawad na maaari niyang matanggap. Niyakap niya ang kanyang ina at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang nagsisimula na siyang mabuo muli. Sa kabilang dako ng hardin, nakaupo si Mia sa isang maliit na upuan, binabasahan ng kanyang lola mula sa isang libro ng mga kwentong pambata. Ang masayang tinig nito ay tila isang musika na nagbibigay buhay muli sa nalantang hardin. Siya ang naging tunay na bayani ng kanilang kwento. Ang kanyang inosenteng pagmamahal ang naging susi sa lahat. Isang araw, niyaya ni Mang Jose si Daniel sa lumang roastery. Ang lugar ay inalikabok na, ngunit ang amoy ng kape ay nanatili pa rin, nakakapit sa mga pader na kahoy. Panahon na, Sir Daniel, sabi ng matanda. Panahon ng muling buhay ng puso ng paraiso. Magkasama, nilinis nila ang lugar. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 1 taon, muli nilang sinindihan ang apoy sa ilalim ng lumang roaster. Kinuha nila ang pinakamagagandang butil ng kape at sinunod ang resipe mula sa kwadernong muntik ng maging abo. Ang bango ng sariwang sinangag na kape ay muling gumapang sa buong Paraiso del Carmen. Isang amoy ng pag-asa, isang amoy ng pagbabalik. Nang dapit hapon na, dinala ni Daniel ang 1 tasa ng bagong timplang kape sa kanyang ina na nakaupo sa beranda kasama si Mia. Pinapanood ang paglubog ng araw. Inabot niya ito kay Lola Rosa. Tinanggap ito ng matanda. Dahan-dahan niya itong inamoy. Isang ngiti, isang tunay at malinaw na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa tasa ng kape patungo sa nag-aalab na kalangitan. Pagkatapos ay sa kanyang anak at apo na nasa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay ni Daniel sa isang gilid at ang kamay ni Mia sa kabila. Ito, bulong niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kapayapaan. Ito ang tunay na paraiso. At sa paglubog ng araw, ang 3 henerasyon ng Del Carmen ay magkakasamang nakatanaw sa hinaharap. Isang hinaharap na muling itinayo, hindi sa semento at bakal, kundi sa pundasyon ng katotohanan, pagpapatawad, at pag-ibig na hindi kayang sirain ng anumang kasinungalingan. At dito nagtatapos ang kwento ng pamilya Del Carmen at ng kanilang paraiso. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyo na walang sawang sumubaybay sa bawat kabanata ng ating audiodrama. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon. Kasama ninyo akong nagalit, nalungkot, kinabahan, at umasa. Bawat salita ay isinulat hindi lamang ng kamay, kundi maging ng puso na may iisang layunin, ang maantig at makapagbigay ng aral sa inyong lahat. Sapagkat sa huli, ang kwento ng Paraiso del Carmen ay isang paalala na ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi gawa sa semento at bakal, kundi sa pagmamahal at katapatan ng isang pamilya. Isang paalala na kahit gaano pa kadilim ang gabi ng kasinungalingan, palaging may sisikat na araw ng katotohanan para sa mga taong hindi sumusuko. At higit sa lahat, isang paalala na ang tunay na pagpapatawad ay may kakayahang paghilumi ng pinakamalalim na sugat at muling pasibuli ng pag-asa. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot mula sa pinagdaanan ni na Lola Rosa, Daniel at ng munting si Mia? Huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba ang inyong mga nararamdaman. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa ating susunod na kwento. Nagmamahal,